Good day guys, last time we've talked about the specs and features of Husky 150, but now this is the time para malaman naman natin yung kanyang comfort and yung kanyang power dahil iti-test drive naman natin siya, kaya tutok lang kayo sa ating video. Quick specs lang guys, pero kung gusto nyo ng full details ay nandyan yung ating video. Ilalagay ko na lang yung kanyang thumbnail. Ito ay 150cc. Ang bigat nito or dry weight niya, walang gasolina, walang langis, ay 150 kilograms. Ang kanyang engine type, meron tong 4-stroke single cylinder, single overhead cam. Meron din siyang 4-valve, ibig sabihin malakas na rin to kahit na may angkas ka. Ang bore stroke nito is 57.4 by 57.8 mm. Sa kanya namang maximum horsepower, meron tong 10.8 kW at 8,000 RPM. Yung kanya namang torque ay 14.5 Nm at 6,000 RPM. Ibig sabihin yan, malakas na rin tong motor na to. And yung kanyang fuel consumption sa city driving naglalaro sa 30 to 35 kilometers per liter at yung kanya namang fuel consumption for long drive ay 40 to 45 kilometers per liter. Depende na lang yan sa inyong throttle habit. Ang presyo naman nito is 152,900 pesos. And kung gusto nyo ng installment, meron tong minimum down payment of 46,000 pesos. Color variant, may 3 available colors lang sa motor na to. Itong vlog natin na kulay black, meron tayong kulay puti, yung vlog natin dun sa isang video ni Husky sa ating YouTube channel, at yung glossy gray. Dito nga natin iti-test drive si Husky 150 guys, dito sa head office ni Mitsukoshi Motors Philippines. And kung gusto nyo maka-experience ng mga test drive na motor ni SYM, Euro, si Kiwi, ay huwag nyo pong kakalimutang i-follow yung kanilang FB page dahil sila po ay nagpo-post ng update doon kung kailan may test drive. Okay guys, look test muna tayo. Talagang maporma talaga itong motor na to. Akala mo nasa show ka, no? Sa itsura talaga nito, head turner talaga. Kasi napakaganda. Ang ganda ng mga angles niya, yung mga cuts niya. And of course, this is a Taiwanese motorcycle. Kaya yung kanyang mga parts ay talaga namang matibay. Sound check naman natin itong motor na to. Ito ay naka-smart key na rin. Kitang-kita rin yung kanyang TFT display. Lalo na sa personal or sa actual guys ay kitang-kita kahit nasa ilalim ng araw. Check naman natin yung kanyang tunog. Yun, oh. Sakyan naman natin itong si Husky 150. Para naman umandar tong motor na to ay may side stand kill switch na rin to. Kaya dapat nakatiklop yan. Sakyan na natin. Tanggalin natin yung kanyang side stand. And of course, start. Yun o, one click start. Ito yung itsura ng kanyang cockpit. Napaka-sporty looking. Gustong gusto ko siya. Napakalinis and premium yung kanyang itsura. Gusto ko muna ang unang gawin dito sa motor na to ay pakiramdaman muna natin, no? Iikot muna natin ng konti bago tayo magbigay ng feedback natin. Saka subukan nating sanayin muna yung pakiramdam natin sa motor. Bagong motor lang ay kailangan mo talagang practicein pa muna. Hindi mo kailangan biritin ng biritin. Baka ikaw yung mabigla at the end. Responsive nung kanyang brakes. Ganda din nung kanyang lever kasi malambot. Yep. Next naman natin gustong gawin ay i-test natin yung kanyang acceleration. Yung kanyang RPM nasa 2. Yan o. 2.5. May arangkada na siya. May kagat na. Of course, if you want more responsive, kailangan mong i-upgrade yung kanyang panggilid. Yan. At kitang-kita nyo naman sa video na napakaganda nung kanyang TFT display. Colored na yung kanyang mga numbers and letters.
Ito yung kanyang RPM, SYM dito. Kung naka-on yung kanyang traction control system, ibig sabihin, synchronize yung ikot ng harap at likod para hindi prone sa skid. Makikita naman natin dito yung kanyang clock. Nandito naman yung kanyang fuel indicator at yung kanyang engine temperature, andito rin. Of course, kung gusto mong i-select, ito, meron din siyang voltmeter dito. At yung mode naman, ito, meron din trip meter. Makikita mo rin dito kung ilan na yung tinakbo ng kanyang oil. At syempre, kung naka 300 kilometers ka na dyan, ay pwede ka nang mag-change oil. Dito naman sa pinakababa, andito yung kanyang high beam indicator. Ito yung ayaw mong umilaw, yung kanyang check engine. Turning lights indicator, ayan, nakikita nyo naman, nandyan. Syempre, meron din siyang built-in na hazard light. Ayan, oh, busina. Ayan, cute lang yung kanyang busina. At nandito rin yung kanyang ABS kasi front and back na tong motor na to ay ABS na rin. So, ibig sabihin, napakaganda na nung kanyang safety feature. Next naman natin guys, ay subukan naman natin yung kanyang speed kung ilan yung makukuha natin. Within 100 lang to eh. Kasi konti lang yung space para sa test drive natin. So, subukan natin kung ilan yung makukuha natin. Nagustuhan ko naman talaga dito guys ay yung tunog ng kanyang tambucho. Napakalutong kahit stock pipe lang. Napaka-responsive din. So, subukan natin. Below 100 meters. Ayan, o. Nakakuha tayo ng 35. Subukan naman natin yung mas mabilis. Malakas din yung kanyang response. And of course, hindi mo ramdam yung drag. Kasi merong nilagay dito na feature si SYM na yung dragging hindi mo mararamdaman. Kaya sa comfort talaga ay malaki yung points ng motor na to. Bilis. Kayang-kaya. Ang lakas din ng kanyang preno. Next naman natin, subukan naman natin tumakbo ng 30 kilometers per hour tapos sabay natin yung brake kung gaano niya kabilis na i-stop itong ating Husky 150. Grabe, ang sarap, ang lakas. Okay na okay to sa mga sudden brakes. Kaya nito makikipagsabayan sa mga brakes ng kotse. Subukan pa natin isa. 30 kilometers per hour. Lakas ng kanyang preno. Naka-ABS. Sobrang lakas. Isa pa. Ayan, oh. Ito namang si Husky 150 ay available na po nationwide. Pumunta lang po kayo sa mga pinakamalapit na Mitsubishi branch dahil sila po ang distributor ni SYM dito sa Pilipinas. At regarding naman sa SYM Motors ay 1999 pa pala sila nandito sa Pilipinas, and of course, this is a Taiwanese brand. Kaya sa tibay at quality ay siguradong sigurado ka na okay, matibay. At karamihan naman sa atin kung gagastos man tayo ay gusto natin yung worth it na bilhin. Sa ibang terms ay sulit, no? Para sa akin naman itong si Husky 150, dun sa kanyang mga specs, naka-traction control na to, naka-ABS, dun sa kanyang harap at dun sa kanyang likod, at yung dito sa kanyang likod, napakaganda nung kanyang placement kasi naka-inverted na rin siya. Dun sa mga normal mugs natin, nasa gitna siya, no? Ito yung kanyang disc yung nasa gitna, tapos nakapaumbok ng konti yung kanyang mugs, na nagbigay naman ng distinct na itsura dun sa kanyang rear view. Isa pa sa nagustuhan ko dito ay yung kanyang mga ilaw, naka-LED na rin kasi to, yung kanyang harap at yung kanyang likod. Meron din siyang daytime running light na ito yung nakikita nyo yung nakailaw dyan. And of course, yung kanyang likod na very distinct din naman. Kung talagang nasa likuran ka nito ay alam mo na Husky 150 yung nasa unahan mo. And of course, itong kanyang compartment, bubuksan mo dito sa kanyang knob kasi centralized na rin to. Pipihit mo lang siyang ganyan. Yan, oh. Bukas na yung kanyang compartment. Maluwang siya, mga nasa 25 to 30 liters siguro to. Kaya lang hindi kakasya yung isang full face na helmet. Wala siyang hydraulics, pero meron naman siyang helmet hook dito. And of course, yung kanyang upuan, very distinct din yung kanyang upuan. No? Kakaiba yung design, lalo na sa mga lumabas na scooter dito sa Pilipinas, ay
ito lang yung may garnish na silver dito saka dito sa kanyang harapan. Tapos may naka-engrave pa na SYM, no? Kaninang nasakyan naman natin to ay na-feel naman natin yung ating upuan. Pang long ride to kasi malapad na para ka rin nasa sofa. Mag-enjoy rin yung ating back row kasi elevated na itong kanyang upuan. 3-tone to, iba dito. May SYM dito sa kanyang likod. Iba rin dito. And of course, dun sa kanyang upuan para sa driver ay naka-anti-slip na rin siya. Sa kanya namang gas tank, andito na sa kanyang harapan. Hindi mo na kailangang buksan itong kanyang upuan, lalo na kung may top box ka, tapos may karga ka ba dito, hindi na hassle. Dito mo na lang bubuksan, dun sa kanyang knob, yung kanyang pihitan. Mapapansin din naman natin na meron din tong front compartment at meron din siyang charging port dun sa kanyang bandang right. Yun ay USB type. Isa sa mga safety feature nito ay yung kanyang ABS. Ramdam natin yan kanina kasi pinatakbo natin ng mabilis. Tapos brake natin both levers, yung front and back ay kumapit talaga, no? Pero good thing ay hindi siya nag-skid. Stop niya yung motor ng very flawless. At saka additional factor rin yung kanyang matabang gulong. Maganda yung matabang gulong, mas magandang ipang long ride, ipang banking. Kasi nga mas madaming kumakapit na goma sa sahig. Para naman sa akin, kung kukunin ko ba si Husky 150, kung ako yung tatanungin nyo, well, if I have the budget, why not, no? Pero specs-wise, quality-wise, ay wala kang itulak kabigan dun sa motor na yun. Kung gusto nyo pong makita in actual ang unit na ito, ay punta lang po kayo sa pinakamalapit na SYM dealership sa inyong lugar, lalo na po sa shoutout natin sa branch ng Monas at sa Commonwealth. At syempre sa Santa Mesa, kung around kayo dyan ay punta lang kayo. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!